Eto, yung isa sa pinakamalinamnam at pinakamasarap na klase ng buto. Ang tawag nga namin dito, bule sa Kapampangan. Gagamit ako dito ng 300 grams nitong pinatuyo na buto ng patani. Naibabad ko na rin ito sa tubig overnight. Yan o, kumpara dun sa hindi na ibabad. 3 beses na ang laki nito pagkababad. Bakit naman kailangan pa itong ibabad? Nang sa gayon, pantay-pantay ang pagkakapalambot ng buto at mas mapaigsi ang oras ng pagpapalambot dito. Paano pala kung nakalimutan nitong ibabad overnight? Pwede rin naman. Lutuin, pakuluin ng 5 minuto, saka na isarang apoy. At hayaan lang itong nakatakip ng 1 hanggang 2 oras. Matapos hugasan ng mga buto, painitin na ang lutuan. Pagmamantikain muna natin itong liempo ng baboy. Lagyan ng 2 kutsara ng tubig. Tanong nga pala ng ibang viewers namin, bakit daw imbes na mapagmantika, nadudurog daw ang karne? Pagka kasi ganito na stainless steel ang gamit, painitin mo ng lutuan. Pagka mainit na, saka palang ilagay ang karne. At huwag muna itong gagalawin ng ilang minuto. Matapos ang ilang minuto, testingin kung hindi na ito naninikit. Pag hindi na nanikit, saka palang ito babalik ta rin. Ang gamit dito, nasa medium to high setting ng apoy. Habang pinagmamantika, maglagay ng 1 kutsarita ng asin. Balibalik ta rin, haluin. Ngayong nagmantika na, umpisahan na ang pagigisa. 1 buong ulo lahat to ng bawang. Pagka mabango ng bawang, ilagay ng sibuyas. Gisa-gisahin. At pagka mabango na rin ng sibuyas, timplahan na ng patis. 2 kutsara lahat to. Para mas malasa, lutuin ng 1 minuto ang patis. Sunod nito, ilagay ng kamatis. 3 tasa lahat to. Takpan, lutuin, hanggang sa mapalambot na mga kamatis. Gamit dito yung mahinang setting lang ng apoy. Matamis itong mga kamatis na ginamit ko dito. Panigurado, manamis-namis din ang sabaw nito. Matapos ligisin lahat ng kamatis, maglagay na ng 6 na tasa ng tubig. Yan o, ang tigas pa rin kahit na ibabad na. Pag kasi mas matagal na itong napatuyo, mas matigas na ito. Kaya naman, mag-adjust na lang kung kinakailangan. Pagpapalambot na tayo, takpan, pakuluin. Pag kulong-kulo na, lutuin ng 10 minuto sa medium setting ng apoy. Matapos nito, lutuin pa ng 1 oras o kaya naman ay hanggang sa mapalambot ng pork and beans. Gamit dito yung pinakamahinang setting na ng apoy. Ngayong malambot na mga buto, magliligis ako ng mga 1/4 cup nito. Para naman mas malinamnam at medyo malapot-lapot yung sabaw nito. Yan o. Kasarapan na rin yung pagkakapalambot ng liempo. Timplahan na ng chicken powder, 5 piraso ng manghang na sili. Paghaluin, takpan, lutuin ng 10 minuto o kaya naman ay hanggang sa mapalapot ng sabaw. Gamit dito yung medium setting ng apoy. Yan o, gusto ko na yung lapot ng sabaw. Bago nga pala ilagay ang sili, tikman muna para maihus na ang lasa. Agad isunod dito mga baby pechay. Takpan, lutuin ng 3 minuto o kaya naman ay hanggang sa makita na medyo lanta ng mga gulay. Gamit dito yung malakas na setting ng apoy. Paghaluin, lutuin hanggang sa makuha na yung gustong lambot ng pagkakaluto ng gulay. O yan o, may kaluto ta na. Pero kanya man na pangaluto ng bule.